What's up mga kois? This is Kois Tony. So, pag-uusapan natin ngayon yung kahalagahan ng boses ng mga riders, no? O yung sektor ng mga motorista na nagmumotor sa isang lugar. So, bago natin simulan yan, shoutout muna sa lahat ng mga riders ng Puerto Princesa City at Lalawigan ng Palawan. Let's go! Marami sa ngayon mga kois ang naguguluhan at nagugulumihanan sa mga nangyayari sa riding community, especially kung halimbawa kayo ay nasa separate na island o isang lugar kung saan ang riding community ay bihirang makitaan ng boses, no? Kumbaga, nakikita natin maraming nagmumotor, marami yung mga grupo-grupo ng mga riders club or kung ano-ano pa yung mga grupo na sinasamahan. But ang very important na kailangan ninyong makita ay para saan ba yung grupo at ano ba ang talagang layunin nito, no? So, pag-uusapan natin yan sa video ko na to. Pero bago, syempre, ay i-consider natin ang ilang mga dapat nating i-considera, especially yung mga batas trapiko at kung ano-ano yung mga regulations and policies na po pwede nating ma-adapt while having this content. Alright? Ako po si Kois Tony ay isa sa mga presidente, isa rin sa mga founder ng Riders Club sa Lalawigan ng Palawan, kung saan ay napakarami na mga grupo ng mga motor na nabuo or nabubuo at hanggang ngayon ay patuloy na dumadami, lalo na sa panahon natin ngayon, iba't ibang klaseng modelo na ng mga motorsiklo ang ilalabas sa merkado. Kaya naman marami yung mga nagumuusbong na leader mga kois, no? At syempre ay mahalaga na magabayan natin yung mga baguhan or mga bagito pa lang sa riding community, especially mga bagong kuha lang ng motor. Napaka-importante ito mga kois, no? Marami tayong mga po pwedeng i-considera. Unang-una dyan yung mga hilig ng bawat grupo or yung mga ordinaryong nagmumotor. But basically, ang reason bakit tayo kumuha ng motor, unang-una, syempre, ay para mas mabilis tayong makakarating sa lugar kung saan tayo gusto nating pumunta. So, kasi ang motor ay pinakamabilis na means of transportation sa panahon natin ngayon. Cost efficient na travel o yung mas nakakatipid ka kapag nakamotor ka mga kois, no? Pangalawang rason mga kois ay dahil sa pagmumotor, marami yung nag-i-enjoy na ipakita ang mga talento lalo na sa pagmemekaniko, sa pagmamaneho at sa kung ano-ano pang mga pagpapaganda sa motor. So, sa pagkakataong yan mga kois, nagkakaroon ng division yung iba't ibang klase ng mga ordinaryong nagmumotor at yung may mga talento na riders. So, kaya naman, inaasahan natin na may mga grupo talaga na mag-i-exist na, kumbaga, hindi siya totally papabor sa bawat isa. Yun yung talagang punto natin mga kois, no? Pero ano nga ba talaga ang dapat natandaan ng isang nagmumotor? Meron lang tayong tatlong bagay na i-share o ibabahagi sa ating mga viewers. Unang-una, dapat kapag nagmumotor ka, ito ay alinsunod sa kung ano yung patakaran sa kalsada o sa lansangan natin. Meaning, dapat sumusunod tayo sa mga batas na nasa kalsada natin. So, una na dyan, syempre, ang pagmamaneho ng motor ay pribilehiyo lamang. So, dapat alam mo rin yung mga basic na mga batas patungkol sa pagmumotor. Hindi mo kailangan sauluhin lahat, pero importante na mayroon kang sapat na kaalaman upang syempre hindi ka mapagastos at hindi ka madisgrasya sa kalsada o sa pagmamaneho mo mga kois. Ang pangalawang dapat mong tandaan o i-considera mga kois ay syempre yung pagkakaroon mo ng respeto sa lahat ng mga gumagamit ng kalsada. Hindi lang mga kapwa mo nagmumotor, kundi yung mga drivers, mga pedestrian at kung sino-sino pang maaaring gumamit ng ating kalsada. Dahil importante na ang pagmamaneho ng motor ay meron kang karespetuhan or meron kang paggalang sa lahat ng gumagamit nito ng mga kalsada na dinadaanan natin mga kois, no? So, importanteng maintindihan nyo yan. Kasi hindi lang porket ikaw ay nagmumotor, wala ka nang pakialam sa kung sino pa yung nandyan sa kalsada. Kailangan maintindihan mo yan, mga kois, no? At pangatlo, bilang nagmumotor, dapat ay may pakialam tayo sa komunidad at sa kapwa natin nagmumotor o sa mga kasamahan natin sa riding community. So, ito yung tututukan natin, mga kois, dito sa content natin. Kasi, kung nasan ka man ngayon na viewer ka, alam ko meron kang lugar kung saan marami yung mga nagmumotor. So, napakahalaga nito na magkaroon kayo ng iisang boses. Hindi kailangan ninyong mag-divide or mag-iwahiwalay or magkawatak-watak. Alam kong iba-iba ang hilig ng mga nagmumotor. Pero importante na maintindihan ng lahat ng mga leaders na meron sa isang lugar. Leaders ng mga nagmumotor, mga kois, no? Na kailangan yung magkaisa.
kailangan yung magkaintindihan. Dahil sa una at sa huli, kayo-kayo pa rin ang gumagamit ng iisang kalsada at iisang lugar ang inyong dinadaanan. Kapag mayroong ipinasa na mga ordinansa o mga batas na labag sa karapatan ninyong mga nagmumotor, kailangan ang presensya ng mga leaders. Kaya kailangan mas stronger na mas marami kayo. Importante ito, hindi nyo kailangan mag-away-away o magkaroon ng division. Hindi nyo kailangan magpaiba-iba ng grupo. Para sa akin, bilang isa sa mga leader, ako ay isa sa mga fanatiko ng pagkakaisa. Kung nasa maayos, tamang disposisyon, disiplina, at pagkakaisa para sa karapatan ng mga motoristang nagmumotor, no? So, bakit mo kailangang humiwalay? Ang may papayo natin palagi sa mga riders na mga bagito, sumali kayo sa mga grupo, then learn to adapt, learn how to be a good and disciplined rider. Hanggat maaari ay sundin natin kung ano yung mga isinasaad na nasa batas para naman hindi ka madisgrasya at mamatay ka agad. Dahil tandaan mo palagi, kapag namatay ka ngayong araw, hindi ka mabubuhay kinabukasan. Kaya importante na yung pagmamaneho mo ay align palagi at ligtas palagi yung iyong sarili. Ano, mga guys, no? So, tatandaan po natin na importante na nagkakaisa tayo. Isang lugar na mga maraming nagmumotor, importante ang unity or pagkakaisa, camaraderie ng mga riders. Dahil dito masusubukan kapag mayroong mga ipinapasang batas kung gaano ka-stronger ang riding community na meron kayo. Tandaan nyo lang mga koys, ang bilin ko, pwede tayong magmotor ng walang pakialam sa kahit sino pang ibang nagmumotor. Pero apektado tayo kapag yung mga ipinapasang mga regulasyon at pulisiya ay laban sa ating mga nagmumotor. Kaya kung hindi ka nakikialam o ayaw mong makialam, pues sumuporta ka na lang.